Mark chapter 5, verse 21 hanggang 42. Tumawid si Jesus sa Lake Galilee papunta sa kabilang bayan. Pagdating niya doon, dinagsa ulit siya ng napakaraming tao. Pumunta din doon si Jairus na isang leader ng sinagog. Nang makita niya si Jesus, lumuhod siya sa may paanan nito at nagmakaawa siya. Sabi niya, "Delikado na po ang lagay ng anak kong babae. Please, sumama po kayo sa akin at ipatong niyo ang kamay niyo sa kanya para gumaling siya at mabuhay." Sumama si Jesus kay Jairus. Sinundan din siya ng sobrang daming tao at halos maipit si Jesus sa sobrang siksikan. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot. Pero di pa din siya gumaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Sinabi niya sa sarili niya, "Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako." Kaya hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo at naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas galing sa kanya. Kaya tinanong niya ang mga tao, "Sinong humawak sa damit ko?" Sumagot ang mga disciples, "Di niyo po ba nakikita? Sobrang dami ng tao nagsisiksikan. Bakit niyo pa po tinatanong kung sinong humawak sa damit niyo?" Pero lumingon-lingon si Jesus para hanapin kung sino ang humawak sa damit niya. Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus, saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng faith mo. Umuwi ka na, magaling ka na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may mga taong dumating galing kina Jairus at sinabi sa kanya, "Patay na po ang anak niyo, huwag niyo na pong istorbohin ng teacher." Narinig ni Jesus ang binalita kay Jairus, pero sabi ni Jesus sa kanya, "Huwag kang mag-alala, maniwala ka lang." Hindi pinayagan ni Jesus ang mga tao na sumunod sa kanya papunta kina Jairus. Si Peter at ang magkapatid na sina James at John lang ang sinama niya. Pagdating nila sa bahay ni Jairus, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. Mayroong umiiyak at mayroong mga humahagulgol. Pumasok siya sa loob at sinabi niya, "Bakit kayo nagkakagulo? Bakit kayo umiiyak? Hindi patay ang bata, natutulog lang siya." Pero pinagtawanan lang ng mga tao si Jesus. Pinalabas niya silang lahat except yung tatay at nanay ng bata at yung 3 disciples niya. Tapos pumasok sila sa kwarto kung nasaan ang bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi, "Talitha kum," na ang ibig sabihin, "Iha, bumangon ka." Bumangon agad at naglakad ang bata. 12 years old siya noon. Namangha silang lahat sa nangyari. Mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus na huwag ikwento sa iba ang nakita nila. Inutusan din niya sila na pakainin ang bata. Grabe yung kwento, no? Makikita natin dito na dalawa yung pinagaling ni Jesus. Yung 12 years old na 12 years old na bata na patay na. So technically speaking, if you would base on Mark, unang na buhay mula sa pagkamatay is babaeng bata. And because of the faith of Jairus, sa faith ng tatay niya, naligtas yung batang babae from death. And like later on, we will also notice that something like this would happen sa buhay naman ni Lazarus from Bethany, na nakabalot na siya for 3 days. Pinagbawalan pa nila si Jesus na, "Lord, mabaho na. Wag na po nating abalahin ng," 'di ba? Parang yung nangyari dito, "Wag na po nating abalahin yung teacher, patay na po yung anak niyo." Sabi ng mga tauhan ni Jairus sa kanya. Si Martha and Mary na kapatid ni Lazarus, sabi rin, "Lord, wag na po kayo mag-abala. 3 days na, patay na si Lazarus. Malamang mabaho na yung katawan." But Jesus asked everyone, people to roll the stone na nagtatakip dun sa libingan. And he called out, "Lazarus, come out." Tapos naglakad yung
mummified na katawan ni Lazarus. Mummified in a sense na nakabalot, hindi mummified na tinanggalan ng organs. Kasi sa kanila, wala pang embalsamo, walang tanggal-tanggal ng organs, walang drain-drain ng blood like we do today. So, yun. Isa pang miracle na nangyari dito sa story is yung 12 years na dinudugong babae. And, her faith was, gumaling lang ako. Humawakan ko lang yung damit niya. Gagaling ako. Di ba yung faith ni Jairus, Lord, lay hands mo lang yung anak kong may sakit, gagaling siya. Itong faith ng babae, medyo mas higher level. Mahawakan ko lang yung damit, gagaling ako. And both of them received healing from Jesus. And nakakatawa lang dun sa istorya nung sa babae na dinudugo for 12 years. Nung nahawakan niya yung damit ni Jesus, naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. And pinagtanong-tanong niya, sino humawak sa akin? And then sabi ni Peter, sabi ng mga disciples, Lord, bakit niyo po tinatanong sino humawak sa inyo? Ang dami pong tao, nagkakasiksikan. Like, if you would like literally mean that, maraming nakahawak sa kanya. But what Jesus meant was, sinong humawak sa akin that a power come out from me. And yung babae yun, yung babaeng may faith. So if you would like relate ourselves, Lord, or like our generation, what does this apply to us? Like 2,000 years ago na yan, Kuya A, bakit pa kinukwento natin, no? So up to this time, kahit na physically that's not possible kasi nasa langit na siya, nakaupo sa trono niya, being the King of Kings and Lord of Lords with all His splendor and glory. Thank you, Lord. Nandoon na si Jesus sa langit, but still we can touch Him if we would just have a faith like that woman. Kung mananampalataya lang tayo that Jesus can do something in our lives. If there's also an account in the Bible na leader siya ng centurion, parang pag sinabing centurion, leader siya ng 100 troops, like 100 sundalo yung under his command. And nagre-request din siya ng healing for someone. Sabi ni Jesus, tara puntahan natin. Sinabi niya, Lord, di na po kailangan kasi I'm a man of authority myself, and kapag sinabi ko, nangyayari. Kapag inutos ko, under my authority na pangyayari, nagagawa. Ganon din po sa inyo. Gustuhin nyo lang pong gumaling yung anak kanya. Parang piling ko yung slave niya yun eh. Gustuhin nyo lang pong gumaling yung slave ko, gagaling po siya. Right now. And when you say centurion, this means na hindi siya Israelita. Ibig sabihin, leader ng sundalo, di ba? That time, they are colonized by Roman Empire, and this is a Roman soldier, a centurion, Greek. So basically the religion, if we would talk about religion, iba ng relihiyon to, but with Jesus fame and like reputation na nagpapagaling, and siguro nakita niya himself like with the previous miracles that Jesus performed. He's confident na, Lord, gustuhin mo lang mangyayari. And sinabi ni Jesus, wala pa ako nakita sa Israel ng faith kagaya nitong centurion na to. And that speaks about touching Jesus, touching God. You can touch God with faith. And kagaya nung sa prayer, hindi nagre-respond ang Diyos sa needs. Kasi kung ang Diyos nagre-respond base sa pangangailangan, walang batang nagugutom, walang naagrabyado, walang naghihirap. Pero God responds in faith, to faith. Kapag nanampalataya yung tao sa Kanya, He do things like unimaginable things, unexpected things, wonderful things.
So, what could we learn from this? If we would just have faith, if we would only believe, maniniwala ka na lang, di ba? Hindi na mahirap yun. Magtitiwala ka na lang. Without Jesus' physical body, He can do things. He can perform miracles. With faith, you will be able to experience it yourself. God bless everyone.